have to cast it to the Lord because He cares for us. This time, let's focus our attention in worshiping our God through singing. Let us sing to God be the glory, great things He has done. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gates that only go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Sing our heavenly voice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory with any circumstance of this. Amen. All together now. The vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Great things He hath done us, great things He has done, and we are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. So come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Praise God for that. Blessed be the name of the Lord. All praise to Him who reigns above. Let's sing the song joyfully. All praise to Him who reigns above, majesty so great, who gave His Son unto them, that He might man redeem. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. His name above the names shall stand, exalted more and more. At the Father's right hand, where angels host adore. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, amen. Blessed be the name of the Lord. The name of the gentlemen on third stanza, please. Redeemer, Savior, friend of man, was proven by the fold. Thou hast devised salvation's plan, for thou hast died. Praise God, Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. His name shall be a counselor. I like that. The mighty Prince of Peace, of all earth's kingdoms come thereon.
lives. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. He lives, He lives. We serve a risen Savior that is in the world today. Right now, He is seated at the right hand of the throne of God. He knows what you need. Amen po ba? Awitin natin ang awitin ito. I serve a risen Savior is in the world today. I know that He is living, whatever man may say. I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer. And that's the time I need Him. He's all I like that. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that's far away. He lives, salvation to Him born. He was me up, I know He lives within my heart. In all the world around me, I see His loving care. And though my heart was weary, I never will despair. I know He is leading through all the stormy blast. The day of His appearing will come. Hallelujah. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that's far away. He lives, salvation to Him born. He was me up, I know He lives within my heart. Rejoice, rejoice, O Christian, lift up your voice and sing. Eternal hallelujahs to Jesus Christ the King, the hope of all who seek Him, the help of all who find. Another is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that's far away. He lives, salvation to Him born. He was me, I know He lives. Amen, Jesus within my heart. Looking for that blessed hope of the glorious appearing of our Savior and God, Jesus Christ. Yan po ating pinakahihintay. Po ba? Na siya'y bumalik sa langit, pinangako niya na huwag daw tayo magulumihanan sapagkat babalik siya sa langit upang ipaganda tayo ng ating mansyon. At someday, He will come back again for us. Awitin natin ito, Christ returneth, and this is our blessed hope. It may be a morn when the day is awakening, when sunlight through darkness and shadows is breaking. That Jesus will come in the fullness of glory to receive from the world in His own. Oh Lord Jesus, our Lord, every shout out that song, Christ returneth, hallelujah.
Pastor, please, taasan natin na isang key para malamang sa ating pag-away. Let us sing the second session now. It may be, that's what it may be the chance that the blackness of midnight will burst into light in the place of His glory when Jesus receives Christ returning, hallelujah, 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 amen. Last us now. It's so strong, when glorified saints and the angels often be. It worship His throne like a hollow of glory. Will Jesus receive His soul? All together now. Oh Lord Jesus, how long, and we shout that song. Christ returning, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, Let's pray. Ama namin Diyos na malulati sa lahat. Tunay nga po Panginoon sa umagang ito, ang aming puso ay muling nagagalak at nagpapasalamat sa inyo sa bawat pagkakataon na inyong binibigay upang kami po ay makapanambahan, upang sambahin namin kayo sa Espiritu at katotohanan. Salamat Panginoon sa mga awitin na aming inawit na tunay nga po Panginoon na nagpapakita po ng inyong kadakilaan at pangako Panginoon sa inyong mga anak. Salamat Panginoon sa ganitong kalayaan na inyong ibinibigay upang tuwing araw ng linggo ay ituon po namin ang aming sarili sa inyo. At salamat po Panginoon dahil sa kabila po ng ang pandemya ay hindi po ito hadlang upang kami po ay makapanambahan para sa inyo. Naway dalayan ko po sa araw na ito na muli nyo kaming kausapin sa pamagitan po ng salita. Anoon po Panginoon na nakikita niyo ang karumihan sa aming puso, patawarin niyo po kami at linisin na sa gayon Panginoon ay malaya po makagawa, makapangusap ang iyong banal na Espiritu sa aming puso. At dinadalayan ko po Panginoon na anuman po Panginoon ang pinagdadaanan ng bawat isa sa ngayon, huwag po ito maging hadlang upang ang aming isipan ay hindi po namin maituon Panginoon sa inyo. Naway sa umagang ito ay may focus po namin ang aming sarili sa inyo lamang at naway ang mataas na papuri at pagsamba ay aming mayukol para sa inyo. Salamat Panginoon sa patuloy na ginagawa niyo sa aming iglesia, sa mga gawain po na nagpapatuloy at dalayan ko po na patuloy niyo pong tutuganan ang lahat po ng aming mga pangailangan pinansyal na sa gayon Panginoon ay matugunan Lord ng needs ng aming ministries sa iglesyang ito. At salamat Panginoon sa aming pastor na patuloy po na nangunguna sa amin, Pastor Conwy. Patuloy namin siya pinapanalangin at si Ma'am Donna na patuloy silang ingatan sa kanilang kalusugan, doon sa kanilang kinaroroonan. Naway patuloy silang gagamitin po na maging pagpapala pa sa mga kapatiran po sa lugar doon, Panginoon. At maging sa umagang ito, sa inyo namin iniaalay ang aming pananambahan. Naway pagpalaan niyo po ang lahat ng aming gagawin. Higit sa lahat, Panginoon, ang pangaral ng salita. Naway gamitin niyo po ang aming mangaral. Bigyan niyo siya, Lord, ng karunungan. Nang sa gayon, Panginoon, ay maging pagpapala po ang salita niyo na ibabahagi, Panginoon, sa amin. Naway mabusog po kami ng iyong salita at lalo kaming tumibay
Na sa gayon, Panginoon, kami ay magpatuloy at patuloy, Lord, na maging mabunga para sa inyo. Sa inyo rin po namin inaalala, maging ang mga kapatid namin, nakasama namin ngayon sa live streaming. Pagpalaan niyo po sila. Nawaya ako naman rin, Lord, ng kanilang pangailangan. Kayo po ang tutugon nito at we pray na isang araw ay muli namin sila makasama physical sa pananambahan sa inyo sa lugar na ito. Muli, binabalik namin sa inyong kapurihan sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Hello. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Ating po muling babasahin po ang salita ng Diyos sa Book of Zechariah, chapter 1, verses 1 to 21. Babasahin po natin ang salitan at sa huling talata po, sabay-sabay po tayong lahat. Nang ikawalong buwan, ng ikalawang taon ni Dario, dumating ang salita ng Panginoon kay Zacarias na anak ni Berechias, na anak ni Ido, na propeta na nagsasabi, ang Panginoon ay totoong naghinanakit sa inyong mga magulang. kaya't sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Manumbalik kayo sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Huwag kayong maging gaya ng inyong mga magulang na siyang mga pinagsabihan ng mga unang propeta na nangagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, manumbalik kayo ngayon na mula sa inyong mga masamang lakad at sa inyong mga masamang gawain, ngunit hindi nila dininig o pinakinggan man ako, sabi ng Panginoon. Ang inyong mga magulang, saan nangandoon sila? At ang mga propeta, nangabubuhay baga sila magpakailanman? Ngunit ang aking mga salita at ang aking mga palatuntunan na aking iniutos sa aking mga lingkod na mga propeta, hindi baga nagsiabot sa inyong mga magulang at sila'y nanumbalik at nangagsabi, kung paano ang niisip na gawin ng Panginoon ng mga hukbo sa amin, ayon sa aming mga lakad at ayon sa aming mga gawa, gayon ang ginawa niya sa amin. Nang ika-24 na araw na ika-11 buwan, na siyang buwan ng Sebat, ng ikalawang taon ni Dario, dumating ang salita ng Panginoon kay Zacarias, na anak ni Berechias, na anak ni Ido, na propeta na nagsasabi, aking nakita sa gabi at narito ang isang lalaking nakasakay sa isang mapulang kabayo at siya'y tumayo sa mga puno ng mirto na nasa pinakamababa at sa likuran niya ay may mga kabayong mapula, alasan at maputi. nang magkagayoy sinabi, O Panginoon ko, ano ang mga ito? At ang anghel na nakikipag-usap sa akin ay nagsabi sa akin, aking ipakikita sa iyo kung ano-ano ang mga ito. At ang lalaki na nakatayo sa mga puno ng mirto ay sumagot at nagsabi, ang mga ito yung mga sinugo ng Panginoon na magsilibot sa lupa. At sila'y nagsisagot sa anghel ng Panginoon na nakatayo sa mga puno ng mirto at nagsabi, aming inilibot ang lupa at narito, ang buong lupa ay tahimik at tiwasay. Nang magkagayoy ang mga anghel ng Panginoon ay sumagot at nagsabi, O Panginoon ng mga hukbo, hanggang kailan mawawalan ka ng habag sa Jerusalem at sa mga bayan ng Huda laban sa iyong mga kinagalitan nitong 70 taon? At ang Panginoon ay sumagot sa anghel na nakikipag-usap sa akin ng mga mabuting salita, ng mga salitang pang-aliw. Sa gayoy ang anghel na nakikipag-usap sa akin ay nagsabi sa akin, ikaw ay humiyaw na iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ako'y naninibugho sa Jerusalem at sa Sion na malaking paninibugho. At ako'y totoong naghihinanakit sa mga bansa ng mga tiwasay, sapagkat ako'y naghihinakit ng kaunti at sila'y nagsitulong ng pagbubungad ng kadalamhatian. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, ako'y nagbalik sa Jerusalem na may taglay ng mga pagkahabag
ang aking bahay ay natatayo roon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at isang pising panukat ay mauunat sa ibabaw ng Jerusalem. Humiyaw ka pa uli na iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ang aking mga bayan ay sasagana dahil sa pagkasulong at aaliwin pa ng Panginoon ang Sion at pipiliin pa ang Jerusalem. At aking itinanaw ang aking mga mata, at aking nakita, at narito ang 4 na sungay. At aking sinabi sa anghel na nakikipag-usap sa akin, ano ang mga ito? At siya'y sumagot sa akin, ito ang mga sungay na nagpangalat sa Huda, sa Israel, at sa Jerusalem. At ipinakita sa akin ng Panginoon ang 4 na panday. Sabay-sabay po tayong lahat. Nang magkagayoy sinabi ko, ano ang pinaritong gawin ng mga ito? At siya'y nagsalita na nagsabi, ito ang mga sungay na pangalat sa Huda, na anupat walang lalaki na nagtaas ng kanyang ulo, ngunit ang mga ito'y naparito upang takutin sila, upang ihulog ang mga sungay ng mga bansa na nagtaas ng kanilang mga sungay laban sa lupain ng Huda upang pangalatin. Maraming salamat po muli sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat.
What made God take so much care to make creation glow? He could have made it black and white, and we have never known. And what made God send Jesus to die on Calvary? Of course, it was this joyous thing I feel inside of me. That's the love of God, it's never ending. That's the love of God, always forgiving. He's always there, He never fails. All He will do is love forever, and He loves to share it. That's the love of God. You can change your family, it's already changed the world. When Jesus brings it to our heart, heaven's banner is unfurled. And once you start to share it in His precious name, you're glad to see your view of life will never be the same. That's the love of God, it's never ending. That's the love of God, always forgiving. He's always there, He never fails. All He will do is love forever, and He loves to share it. That's the love of God. That's the love of God, it's never ending. That's the love of God, always forgiving. He's always there, He never fails. All He will do is love forever, and He loves to share it. That's the love of God. Amen. Purihin po ang Panginoon sa mga tanging bilang na inalay sa Panginoon ngayong umaga. So, purihin po ang Panginoon dahil ngayon po ay araw na linggo. At salamat po sa pagkakataon na patuloy na binibigay ng Panginoon upang tayo po ay makapanambahan. Amen po ba? At ngayon po ay nasa kalagitnaan na po tayo ng February. So napakabilis po, no? Napakabilis lumipas yung panahon. At next, in a few days, matapos ng month of February, tapos month of March. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa opportunity na ibinibigay niya na sa kabila po ng pandemya, ay hindi po ito sagabal para tayo po bilang mananampalataya ay makapagpatuloy at makapanambahan dito po sa ating iglesia. Kaya maraming salamat sa Panginoon sa bawat isa po sa inyo na patuloy po na nagtatapat sa Panginoon. Ano po, naalala ko po yung si Eric Liddell. Ewan ko po kung kilala niyo po itong taong ito. He was a great Christian athlete. In 1924, he was a Paris Olympic gold medalist. Napanulunan niya po yung 400-meter race with a time of 47.6 seconds. So ano po yun during that time? Ano po ito? World record. So bukod po doon, he also won the 200-meter race bronze medal. And at that time, immediately naging hero po siya doon sa England.
Pero alam po, bago po siya naging sikat sa kanyang mga kababayan, ito pong si Eric Liddell ay he incurred Scotland's wrath. Nagalit po sa kanya yung kanyang mga kababayan dahil meron po isang favorite event siya, yung 100-meter race, na kung saan siya po yung yung pinakamagaling at that time. Pero alam niyo po, during that time, he refused to run that event. Alam niyo po kung bakit? Kasi nung panahon po ngayon, yung event na yon ay gagawin sa araw po ng linggo. So dahil po siya ay sabihin natin, lumaki po siya in a Christian family, kanya po mga magulang is a missionary to China, talagang ano po yung kanyang conviction, ay nandun po yung kanyang great conviction sa Panginoon. Especially every Sunday na he see to it kapag yung mga personal interest, talagang he refused to attend to it. Kaya nung malaman niya po yung kanyang schedule to run yung 100-meter race, he refused, he withdrew. Kaya alam po, nagalit po yung kanyang mga kababayan at that time. So, bago po siya tumakbo doon sa 400-meter race, meron po isang tao nagbigay sa kanya ng note. At ang sabi po doon sa note na yon, ito po ang nakalagay. Ang sabi po dito, he that honors me, I will honor. So, ikinote po nung taong yun, yung 1 Samuel chapter 2, verse 30, na kung saan po nakalagay doon, he that honors me, I will honor. And I wish you the best of success always. At dahil po sa itong si Eric Liddell ay kanya po pinangaralan ang Panginoon at talagang nanindigan po siya sa kanyang pananampalataya, siya po ay pinagpala ng Panginoon. At siya po ay nanalo doon sa 400-meter race. So I hope ganun din po tayo, no? Every Sunday, regardless po kung ano yung ating activities, kung may mga personal interest po tayo sa labas, dapat po ang lagi nating priority ay ang Panginoon. Dahil kung ating pong bibigyan ng priority ang Panginoon, God will always honor us and God will bless our lives. Amen. Okay, so ngayong pong umaga, ay muli po tayong hahamunin, makapakinig po ng salita ng Diyos. At bago po i-introduce ang ating mga ngaral, gusto ko muna pong ating kilalanin po yung kanyang mga kasama sa umagang ito. Gusto ko pong kilalanin po natin ang kanyang may bahay, si Ma'am Mayma. Good morning po. Amen. Sa palakpan po natin. And then, I welcome din po natin yung kanyang pamangkin, si Ma'am Mitsian Santillan. Si Ma'am Mitz Santillan. Okay, so purihin po ang Panginoon. Okay, so tayo muna pong lahat ay tumayo at umawit pa tayo na isang awitin bago po natin mapakinggan ang ating mga ngaral. Mangyari lamang po, iniling ko yung si Pastor Dakutanan, Brother Nir, Brother Francis, Pastor Eloy, Brother Danny, kung pwede po i-occupy natin itong front seats dahil para po mabigyan natin ng pagkakataon yung iba na darating na makaupo po dyan sa ating congregation. Okay, so awitin po natin yung Victory in Jesus. First and last stanza. Then after that, mapapakinggan po natin ating mga ngaral. So, victory in Jesus. I heard an old story. I'll take it now. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save others like me. I heard about His story, of His precious blood that told me. Jesus.
Church, welcome po natin ngayong umaga ang pastor ng Pilian Baptist Church, Pastor Edwin Limbaga. Salamat po ng marami. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Habang nakatayo kayo, basahin na po natin ang Bible para without much ado. Ang inyo po mga Bible sa Book of Ephesians, chapter 4, reading from verse 1. Ano po? Basahin po natin hanggang verse 13. Just follow with your eyes. King James Bible po ang aking babasahin. English, mga kapatid. Ano ha? Bago tayo mag-pray. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Verse 8, wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captives and gave gifts unto men. Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. Verse 11, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Tayo po sandaling manalangin. Panginoon, dalangin ko po ang malayang pagkilos ngayon ng Banal na Espiritu Santo. Sa aming lakas, sa aming talino, wala po kaming magagawa. Pero sa biyaya at kapangyarihan mo, O Diyos, ang Banal na Espiritu Santo ay malayang gumalaw at kumilos na iparamdam niya sa amin, Panginoon, ang kanyang presensya at buksan ang aming pangunawa. Buksan maging ang aming puso, Panginoon, ang aming pong maunawaan, ano po ang mensahe na nais mong iparating sa amin ngayon. At malaya po namin itong tanggapin at maluwag sa puso at sumunod kami kahit gaano po ito kahirap. Dahil ang pagsunod sa iyo ang siyang higit na pinagpapala mo, O Diyos. Salamat po sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Please be seated. Magandang umaga po. Ayan. Okay lang ho ba ako magtagal o dapat nakaganto? Ayan. Medyo nahihirapan po ako magsalita mga kapatid pag nakaganto. Pero anyway, it's a privilege indeed to be here. Salamat po. Thank you so much. Thank you so much. Ayan. Ako'y nagpupuri sa Panginoon na nakarating muli ako rito sa ikatlong pagkakataon. Ano po? At ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat. I want to feel comfortable. At alam po, komportable din kayo sa inyong kinaroroonan. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Sabi ko doon, ang ganda ng sounds ngayon. At nakita ko well-distributed yung speakers. So alam ko na hindi kailangan sumigaw para lumakas yung boses. Ano po? At hindi rin kinakailangang, kasi the way na pinapakinggan ko yung boses ko ngayon, sabi ko, naka-high tone na siya. So pag nilakasan ko pa yung boses ko, pag hinay pitch ko pa yung boses ko, medyo malakas na siya. Ano po? So, I pray to God na maging blessings po yung pagdating ko ngayon sa inyo. Yung po yung panalangin ng lahat ng lingkod ng Diyos. At alam naman ho namin, kami ho mga pastors, hindi ho kami nagpapagalingan. At wala ho akong alam na message na hindi na ho na i-preach sa atin. At mapapansin lang po natin sa bawat mensaheng pinapakinggan po natin, iba't iba po ang pagkilos ng Diyos. Kahit marahil siguro yung mensaheng yun, 3 beses na nating nadinig,
may pagkilos pa rin ng Panginoon. Ano ha? May kakaiba pa rin siyang biyaya na ibibigay sa bawat tagapakinig. Okay, so bago po yan, nais ko lamang ho sana samantalahin ng pagkakataon. Meron po akong online Bible school every Monday. Okay? So we invite you to attend. Yun po ay may certificate. Medyo yung talakayan lang po namin every Monday, alas 8 po ng gabi, ay nakadesign po kasi ito sa doctorate degree. Ano ho? Ang aming pong subject, ang ating pong kurso na ginagawa every Monday, alas 8 ng gabi, ay Bible Logic. So, marami na pong pastors, ilang pastors na ang nagparating sa akin na nagsabi, Pastor, hindi po pwede ang logic sa Bible. Well, agree po ako doon 100%. Agree po ako doon. Kaya ho, kung mapapansin nyo, ang title ho ng kurso ay Bible Logic. Kasi iba po yung logic ng Bible. Iba ho yung logic ng tao. Okay? So, ang human logic, meron po siyang batas na kanya. Ang Bible logic, may sarili ho siyang batas na kanya. Okay, so kaya there is what I call a supremacy of the Bible logic to human logic. That is one of the law. Kaya doon ho sa study, tinalakay ko ho yung lahat ng human logic, laws of human logic, tapos tinalakay ko po ang lahat ng laws ng Bible logic. Okay, as a scientist, as awardee of Excellent Filipino Inventor of 2018, malimit ho namin gamitin yung process, scientific process, sa lahat ho ng ginagawa namin. Sa lahat. Okay? At logic and science po lahat yan. Kaya lang sabi ko, bakit kaming mga pastor, hindi namin kayang gamitin yung process ng science pagdating sa Bible? So doon ko ho pinag-aralan at tiningnan ko ho yung probability na hindi lamang tool ang logic para pag-aralan mo ang Bible. Now, mayroon pong isang nawawala in order to unite the two. The Bible and human logic. Ano po yun? Yun po yung tinatawag ko the law of continuity. Yun po yun. Yun yung nawawala between the Bible and human logic. Kaya mga kapatid, I want you to tune in every Monday, 8 p.m. Ang discussion po ngayon medyo mabigat ng konti. Magiging part po siya ng message ko, siguro pahapyaw lang kung pag-aaralan natin. The decree of God. Ano ha? Kasi since ang binigay sa aking theme ngayong February ay serving together, serving as one this 2021. Ang sarap ano? Serving as one this 2021. Wow. Sa tagal ko na ho, since last year, nagtuturo na po ako sa Bible School ng online. Bagamat na-request po ni Pastor Conway na kung pwedeng magturo din ako sa Christ Baptist Church Bible School. Ang sabi ko lang, Pastor, as much as I want to, kaya lang hindi ho kaya talaga na schedule ko. Yun ho yung nagiging problem ko. Hindi talaga kaya. Pero loobin ng Panginoon, pag binuksan ng Diyos yung opportunity, binigyan ako ng maluwag-luwag na schedule, ang puso ko po ay willing magturo. Handa po akong magturo. Ano po? Loobin lang ng Panginoon. Yun lang po yung hinihiling ko sa Kanya. Okay? Pero doon ko rin po naisip na mag-live streaming na. Ang isang lesson ko po is 2 hours. Every Monday. Okay, so if you will go to the YouTube, meron na po akong how many videos. Ang isang video, ang pinakamababa ay 2 hours hanggang 2.5 hours. Puro theology po yun. Author po ako ng libro na Your Chance, Your Choice, Your Destiny. Theology book po yan. Ngayon, isinusulat ko po ang Bible Logic na libro. Sana ho makatulong din po yan. Okay? So, ano lang po yan? Konting announcement lang po yan. Amen. Salamat po ng marami. Okay lang po kayo diyan. Ayan. Alam ko ho na
maganda ho, nakaready ho kayo sa pandemic ngayon. Kaya in spite na inyong numbers marami, nagawa ho ninyong magkaroon ng social distancing. Ano po? At napakaganda at napakabuti ho ng Panginoon. Okay, so feel at home. Ako ho, komportable po ako ngayon. Ano ha? Okay, so I want you to feel comfortable. Ang isa lang hong pinag-aaralan ko kanina pagdating ko yung sound, sabi ko, kailangan ko pa bang sumigaw? Kailangan ko bang magsalita ng malakas? Sa tingin ko, hindi na po kasi ome-echo na siya. Ano po? Pero sana po, kung baka hindi ko mapigilan, sana ho kasi ako pa nagpipreach, pumupukpuk po talaga ako. Ano, sa tingin ko naman itong pulpit ninyo matibay. Ano ho? At pwedeng, okay lang ho bang pumukpok dito? Okay, so, mayroon kasing mga church na hindi po sila sanay. Ano ho? Hindi sila sanay na yung pastors. Pero kilala ko po si Pastor Conway, kaibigan ko po yan. Meron kaming before every Tuesday breakfast, meron ho kaming meeting nila Pastor Conway, Pastor Midel Barrera, Pastor Joey Reyes. Nagbabalak po kasi kaming gumawa ng manual para sa mga young pastors as guidelines. Okay? Hindi ho natuloy ngayon dahil po nung mangyari kay Pastor Midel Barrera, so natigil po siya. Ang magandang bagay lamang po, mayroon na po tayong sariling printing press. Okay? Bumili ho tayo ng 8 machines for printing press. So, ang prayer ko sa Panginoon, hindi lamang libro ang kanyang ipiprint. So, marami ho tayong materials na pwede nang iprint kasi sarili na po natin yung printing press. Okay? So, by God's grace po yan. Okay? So, let's talk about unity. Pag-usapan po natin. Ako, ang malaking challenge po sa aming mga pastors, how to stand united. Kahit to siguro among Baptist pastors, mostly po ng ka-fellowship ko, puro Baptist. Bible Baptist, Fundamental Baptist, graduate po ako ng International Baptist Theological College under Dr. Gavino Tica. At sa kahit sa aming sariling Bible school na lang, pare-pareho kaming graduate sa isang Bible school, parang hindi ko makita yung salitang unity among pastors. Yun ang hindi ko talaga maramdaman. Ngayon, allow me to give you some tips para sa ganon. Yung desires natin na magkaroon tayo ng pagkakaisa, ma-achieve po natin. Kasi ang sabi ho ng Bible sa verse 3 of Ephesians chapter 4, I'd like to focus on that, verse 2 and 3, dahil naniniwala po ako mga kapatid, na ang unity, more especially sa isang church, ay kaya ho siyang maabot. Kaya po siyang maabot. Kaya lang, kailangan maunawaan natin, maintindihan natin, anong unity ba yon? Paano ba yon? Paano natin maa-achieve at anong unity yung gusto natin? Kasi hindi po nangangahulugan na kapag magkakasama na tayo sa iisang church, nagkakaisa tayo. Hindi ho totoo. Yung kahit nga po sa loob ng bahay, yung isang pamilya, kahit o nasa sa isang bubong na, hindi pa rin nila ma-achieve yung pagkakaisa. Ano ho? So gusto nating i-define ano ba yung meaning ng unity. Kahit o siguro sa dalawang magkaibigan, si Pastor Joey, kaibigan ko po yan. Pastor Conway, ang inyong pastor, kaibigan ko po yan. Pastor Midel Barrera, kaibigan ko po yan. Pero kapag nag-usap po kaming apat, maging ho sa doctrine, hindi ho kami nagkakaisa. Maging ho sa paliwanag ng Bible, may talagang pagkakaiba ho kami ng pagtingin. So ibig sabihin ba nun, wala kaming unity? Dahil may iba't iba kaming pagtingin at may iba't iba kaming paliwanag? So yun ho yung gusto kong makita natin. Okay? Ang sabi ho ng Bible sa book of Ephesians chapter 4, verse 3, endeavoring to keep. Now, I want you to understand the word endeavoring or to endeavor. Yung gagawa ka talaga ng aksyon. Ang unity po kasi ay bagay na pinaghihirapan. Bagay po yan, mga kapatid, na magsasakripisyo ka. Bagay na mag-e-exert ka ng effort.
Bagay na nagagawa ka ng isang hakbang para yung pagkakaisa ma-achieve mo. So hindi ho ito natural. Hindi ito bagay na nangyayari na lamang basta-basta. Lalo po sa mga manggagawa, lalo po sa church. So the first reminder of the Bible is to endeavor. Kahit itong mga magagandang lalaking ito sa kaliwa ko, they have their own uniqueness. Somehow, may iba't iba tayong background, may iba't iba tayong pagtingin, may iba't iba tayong emosyon, may iba't iba tayong personalidad, mga kapatid. At naniniwala po ako na yung salitang pagkakaisa ay hindi ho yan natural na nangyayari. At ang liwanag po sa Bible, ang sabi ng Bible, you endeavor. Something na may gagawin tayo. Mag-e-exert tayo ng effort. Discipline is a part of unity. Which in fact, you can never find unity when undisciplined people. Allow me to say that again. You cannot find unity in the undisciplined crowd. Lagi ho silang magulo. Lagi ho silang talo-talo. Lagi po silang nag-aaway-away, mga kapatid. So yung salitang unity, na andun lamang po to sa mga disiplinadong tao. Nakukuha niya? Kasi once you discipline yourself, that is a part of your endeavor. That is part of forcing yourself to follow and obey. That's the word unity. Nakukuha niya? So kaya ang binibigyan ng emphasis ng Bible is to endeavor to keep. Because without endeavoring, you cannot keep the unity. Maging ang mga hayop, mga kapatid, is makikita mo yung salitang unity. Kapag nandun sila sa sitwasyon, halimbawa yung penguin, nandun sila sa malamig na lugar o sa North Pole, so sobrang lamig, mga kapatid, in order for all the penguin to survive, so sobrang lamig, nagsasama-sama po sila para yung bawat isa ma-warm nila. At tingnan mo yung instinct nila. Yung nasa gitna, siyempre, siya yung nawa-warm. Dikit-dikit silang lahat, thousands of them, dikit-dikit silang lahat. Pagkatapos, ginagawa nila, yung nasa gilid, siya yung nalalamigan. Kasi siya yung sumasangga ng hangin na malamig. Gagawin mamaya, pag hindi na nila kaya, papasok sila sa loob, lalabas naman yung iba. And by doing it, mga kapatid, nasosurvive nila yung sobrang lamig. Pero kailangan may magsakripisyo talaga. Kailangan talaga may mga tao at may mga penguin na sila yung sasangga ng buong lamig muna so that yung kasama nila, ma-warm nila sa gitna ng matinding lamig. Pero darating sila sa point na hindi nila kakayanin. So kinakailangan nilang pumasok sa loob at iba naman yung lumabas. So that is the word also, endeavor. Somebody has to exert an effort. Okay? So yun yung gusto kong makita natin ngayon. Discipline is a part of unity. Without discipline, believe me, ang hirap-hirap i-achieve ng pagkakaisa. Kasi you need to follow the rules. That is why we have the Bible. Isang utak lang to. Utak lang ng Diyos to. Ito yung sinasabi ng Bible, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So, naniniwala po ako ang object of unity is the Word of God. Naniniwala po ako ang object of unity is God Himself. Siya yung kahit saan tayo galing, kahit sino tayo, kahit anong buhay meron ka, nung makakilala ka kay Kristo, nakakilala ako kay Kristo, nagkaisa tayo. Iisang Diyos, yun yung sinabi ng Bible, sa binasa natin, mga kapatid, as a focal point of our unity.
in the book of Ephesians chapter 4, etong sabi ng Bible, reading from verse 4, 5, and 6 as the focal point of unity. Sabi ng Bible, there is one body, we belong to one body. Yan po yung akin tinanong sa mga pastors kasi naniniwala kami, I believe in the local church, okay? I really do with all my heart, from the crown of my head to the sole of my feet, I believe in the local church. But there is one question I always raise. Is the local church a complete body o belong to one body? Pagdating sa ganung tanong, lahat kami nafi-freeze. Why? Because the only synonyms of church in the Bible are always used in singular. That the only use in plural form is the church. But both the body and the bride are all singular, never been in plural form. So yun yung naging question naming malaki. So sabi ko, paano natin isosolve yung puzzle? But again, I believe with all my heart, we belong in one body. Iisa lang ho tayo, kaya tayo united. Magkakaibang parte, magkakaibang gamit, magkakaibang purpose, pero tumutukoy lamang sa iisang layunin. May kanya-kanyang gamit. May kanya-kanyang silbi sa gawain ni Kristo. May kanya-kanyang purpose kung bakit naging part ka ng church. Yung salitang unity in order to achieve. Pag nag-i-endeavor tayo, ano yung tinitingnan natin para masabi natin, a-achieve natin yung unity? Kasi uma-attend tayo sa iisang church, I doubt it. Okay? Okay. Number one, in order as a measurement that unity is not achieved sa church, there will be what you call harmony. Now listen to me again. Pastor, bakit mahalaga yon? Because yung harmony, yun yung nagbibigay sa atin ng beauty. Halimbawa, itong choir, tinitingnan ko sila, kumakanta sila kanina, sabi ko doon sa aking kaibigan, na katabi ko doon kanina, sabi ko sa kaibigan ko, kapatid, naa-amaze ako kapag nakakita ako ng lalaki na siya yung nagbibit ng choir. Hindi po kasi ako gifted sa music. Believe me, nung una akong kumanta, ang sabi ng kapatid ko, wala daw ako sa tono. E nung araw na yun, mga kapatid, very emotional ako noon. Hawak ko yung gitara, marunong po ako mag-gitara, kumakanta po ako, ang kinakanta ko, favorite song ko pa naman, Why Have You Chosen Me? Nung kinakanta ko yun, lumuluha po ako. Talagang touch na touch po ako sa message. Mag-isa lang ako noon. Dumaan ang bunsong kapatid ko. At ang sabi, kuya, kasi nakapikit ako habang kumakanta eh. At umiiyak po ako noon. Sabi niya, kuya, wala ka sa tono. Nasaktan po ako noon. Sabi ko, bastos tong kapatid ko. Damang-dama ako na, andun na ako eh. Umiiyak na ako. Hindi nakikita yung patak ng luhang yan. Nararamdaman ko na yung message. Tapos all of the sudden, sasabihin mo, wala ako sa tono. Honestly, na-insulto po ako ron. I feel insulted. Sabi ko, I think I need revenge. Nung panahong yun, tape recorder pa eh. Kinuha ko yung tape, kumuha ko ng blank tape, sinalpa ko. Nirecord ko yung kanta ko. Tinugtog ko uli. Plucking, ang galing. Tapos kinanta ko, Why Have You Chosen Me? Sabi ko, ibinuhos ko yung galing ko, yung lakas ko sa pag-awit. Damang-dama ko, talagang umiiyak ako noon. Sabi ko, this is it. Patutunayan ko sa kapatid ko. Kumakanta rin ako. Kasi lahat po sila singer eh. Ako lang po yung sa tingin ko hindi gifted sa singer. Sabi ko, this is it. Bakit? Limbaga ako eh. Ang tatay ko singer, ang nanay ko singer, ang kuya ko singer, lahat ng kapatid ko singers. So sabi ko, bakit ako hindi? So napaka-imposible naman. Alam niyo mga kapatid, bago ko ipadinig sa kapatid ko yung nirecord kong awit, pinlay ko.
Pinlay ko, pinakinggan ko po siya. Mula noon, mga kapatid, nag-preach na lang po ako. Sabi ko sa sarili ko, kanya-kanyang gift lang tayo. Tanggap ko na yon, okay? Mahirap ang ipamukha mo sa akin uli yan. Yung minsan mo nang sinabi at uulitin mo pang wala ako sa tono, masakit na yan. Alam nyo minsan, kahit alam mong pangit ka, kasi nakikita mo naman sarili mo sa salamin, Pero yung sabihin ng iba, nasasaktan ka pa rin. Masakit pa rin, Ba't alam mong pangit mo? Brad, araw-araw nakikita ko ng mukha ko sa salamin Ano pa bang bago? Pero bakit pag sinabi sa'yo, masakit pa rin? Parang mas masarap paniwalaan yung kasinungalingan pogi mo. Pero alam mo namang hindi totoo, But what I mean is this, yung salitang harmony, iba-ibang parts, meron tayong alto, meron tayong soprano, meron tayong tenor, meron tayong, ano pa bang isang part ng boses, Meron tayong bass. Subukan nyo yung bass mag-isa sa buhay niyang kumanta. Di ba? Parang horror. Bass lang siya, wala siyang kadating-dating. Parang hindi ho siya magandang pakinggan. Try nyo yung tenor, parang nag-i-hysterical lang. Di ba? Parang namumroblema lang sa buhay na walang magawa. Hindi mo makita yung beauty ng tenor. Try mo yung alto. Di ba? Parang wala sa tono kung pakinggan. Pero subukin mong pagsamasamahin yung apat na boses. Subukin mong isama yung soprano, pasamahin mo yung bass, pasamahin mo yung tenor, pasamahin mo yung alto, mga kapatid. At maniwala kayo sa akin, dahil meron tinatawag tayong harmony, dahil may tinatawag tayo, mga kapatid, na parts, yung beauty, yung ganda. Maniwala kayo sa akin, pag nadinig mo yung ganyang awit, at talagang umaangat yung bawat parts, mga kapatid, mararamdaman mo yung goosebump, di ho ba, mga kapatid? Damang-dama mo yung ganda ng awit. You know why? Because there is what you call harmony. And that is the word unity. Oo, hindi maganda yung bass pag mag-isa lang siya. Oo, hindi maganda ang alto pag mag-isa lang siya. Pero alam nyo ba na napakalaki ng contribution ng bass, napakalaki ng contribution ng alto. You know why? They add beauty to the music. I remember people arguing with me regarding bass guitar. Sabi niya, Pastor, ang bass guitar sa demonyo. Sabi ko, sige nga, lahat ng instrument, alisan nyo ng bass. Try nyo ko na nung tunog niyan. Parang ukulele. Kahit na ukulele, may bass pa rin high bass lang, di ho ba? So, hindi ko maintindihan. Try nyo alisan ng bass ang piano. Puro high pitch lang yung kanyang tung 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 tung. Try yung tumunog ng ganon. Ang hirap niyang unawain. Kinreate tayo ng Diyos na kailangan natin ng isa't isa. Kinreate tayo ng Diyos, mga kapatid, na ang beauty natin nasa unity. Na yung kung sino ka man, ano man ang personalidad mo, ano man ang pagkatao mo, ano man ang background mo, maniwala ka sa akin, kapag ikaw ay inilagay ng Diyos sa church, may contribution ka sa church. May gamit ka sa church. May purpose ka sa church. Ang sasakyan, ang daming parts po niyan. Hindi po ako mekaniko. Wala po akong alam sa pagmimekaniko. Sabi ko lagi, bakit? Sino kong mekaniko rito? Marunong maggawa ng sasakyan. Kasi ang unang tanong ko, bakit kayo mga mekaniko, pag ang suot nyo, ang daming bulsa? Sabi niya kasi, Pastor, pag ginawa namin sobra ang piyesa, binubulsa namin para hindi makita. Okay. Ang dami hong parts ng sasakyan. Pero lahat po sila may gamit para yung buong sasakyan tumakbo. Lahat sila may purpose. At ma-achieve nila yung goal. Tumakbo ang buong sasakyan. Gumalaw sa kanyang purpose. That is the word unity. At ang sabi ng Bible, every part of that car endeavor
to keep the unity. Lahat sila may contribution. Lahat sila may kanya-kanyang pagod. Lahat sila may kanya-kanyang hirap. Lahat sila may ginagampan ng trabaho na kapag isang parts lang ang mag-malfunction, makaka-apekto sa buong function ng buong sasakyan. So each part need to endeavor. Isa lang kasi tayo eh. Isa lang. Ang church ninyo, dapat makita ninyo, I should contribute for the church. Kabahagi ako ng church. Parte ako ng church. Sa ikagaganda ako ng church. Sa ikabubuti ako ng church. Sa ikalalakas ako ng church. Sa ikatataas ako ni Kristo sa church. Nasa sa loob ako ng church. Inilagay ako ng Diyos sa loob ng church kasi gagamitin ako ng Diyos sa church na yan. At tatandaan niyo po, makinig kayo, ang Diyos ang naglagay sa iyo sa church. Hindi ikaw ang namimili ng church. Ang Diyos, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Hindi ikaw. Ang Diyos ang naglagay sa iyo sa church. At naniniwala po ako dito, naniniwala po ako, your personality is perfectly fitted for the church where you belong. Kasi hindi ka ilalagay ng Diyos sa maling pastor. Ako ho, iba personalidad ko. Kaya yung uri ng miyembro na ipadadala sa akin ng Diyos is perfectly fitted for my personality. Meron na naman tayong 4 na personalidad, hindi ho ba? Sanguine, melancholic, phlegmatic, choleric. Lahat tayo merong lahat niyan, pero 2 combination of personalities. Sanguine and choleric. Melancholic and phlegmatic. Hindi nyo po ako pwedeng isama sa phlegmatic, mga kapatid. Maniwala po kayo sa akin. Ako yung tao na kapag ang kasama ko phlegmatic, matitisod. 100% yan. Kasi hindi po ako fitted sa phlegmatic people. And I believe with all my heart, from the crown of my head to the sole of my feet, God will never give me a phlegmatic member. Katitisuran niya lang ako. Somehow, meron siyang place the ibang church na para sa kanya. I believe that with all my heart. Kasi bakit? Kasi nilalagay tayo ng Diyos sa church na kung saan higit tayong magagamit ng Diyos. Kaya hindi tayo namimili. At eto maganda ha, pati ang pastor, Diyos din ang nagbigay. Hindi naman tayo namimili ng pastor natin eh. Hindi pwede. Ang sabi ng Bible, and I will give them pastors according to mine heart. So hindi ako pwede magsabi, ayoko sa kanya, hindi siya yung gusto kong pastor. Hindi ho pwede. Higit na nalalaman ng Diyos kung saan tayo pwedeng magamit ng Diyos. Kung anong uri at anong personalidad ng pastor ang ibibigay niya sa atin. Mga kapatid, kaya ang Diyos marunong na Diyos. Pero ang sinasabi lang ng Bible sa atin, endeavor to keep that unity in the church. You have to work harder. You have to sacrifice. You have to do something for the unity in the church to keep. Kailangan may gagawin tayo. At ang isa na dyan, ang salitang disiplina. Ako natutuwa po ko nung pumasok ako rito, nakita ko kung paano kayo nakapila. Natutuwa po ako doon. Discipline and holiness, hindi nyo ho pwedeng paghiwalayin. Kaya hindi ko ho makita na mga believers na undisciplined. Hindi ko ho makita. Kasi unity,
Ang discipline, nagpo-promote ng unity. Ang holiness, nagpo-promote ng discipline. Tayo tinuturoan ng Diyos maging holy. So, hindi ko makita. So, pag sinabi nating endeavor, okay, harmony. Hindi ko alam kung anong parts ninyo sa loob ng church, but somehow, may bahagi kayo. Magkaiba tayo ng personalidad, pero pwede tayo magkasundo. So what promotes harmony? Number one, respect. Alam nyo sa aming mga pastors, iba-iba ho kami ng turo. Iba-iba ho kami ng paliwanag sa Bible. Mayroong mga pastors na post-trib, may mga pastors na pre-trib, may mga pastors na mid-trib. At iba-iba talaga paliwanag. Lately, napatuklasan ko na napakarami na palang mga pastors ngayon na hyper-Calvinist. Okay. Sabi ko, bakit kami iba-iba doktrina? Iba-iba paliwanag, iba-iba paniwala. So ang tanong ko ngayon, pwede bang magkasundo-sundo ang mga pastors na iba't ibang aral ang mga pinanghahawakan? Yes. Respect. Just respect. Nung magturo ako ng 2020 sa online Bible School, may mga pastors, they use argumentum ad hominem. Have you heard of that? Argumentum ad hominem is that you are attacking the person to discredit his argument. That is the ad hominem. Halimbawa, paniniwalaan mo, backslider yan. So parang walang relasyon yung pagiging backslider niya sa doktrinang hawak niya. Nakuha niya? Ang tawag doon, ad hominem. Inaatake mo siya para yung kanyang aral madiscredit mo. Pero walang kinalaman yung personalidad na, pwede siyang backslider, pwedeng correct yun, pero hindi point yung para sabihin mong mali ang turo niya. Di ba? Ad hominem ang tawag doon. Nung nagtuturo ako, may mga pastors na talagang gumagamit ng mga salita na talaga namang madidemoralize ka. Yung mga members ko, nakikinig din sa akin. Siyempre, sila dapat ang unang makinig. Yung mga ginagamit na terminolohiya ng mga pastor na nakikinig sa akin, below the belt. Alam niyo mga kapatid, sabi ko sa kanila, sa mga tao ko, kung kayo gaganti rin sa kanila ng salitang ginagamit nila laban sa akin, wala na kayong pinagkaiba. Sabi ko, mas maganda na kahit anong insulto, kahit anong salita yung gamitin nila, sila ay nagpakita anong klaseng tao, anong klaseng ugali, anong klaseng prinsipyo mayroon sila. Pero ang sabi ko sa kanila, sumagot kayo ng tama, rumispeto kayo, pastor pa rin yan, hindi dahil bastos siya, kundi dahil ipinapakita mo anong klaseng Kristiyano ikaw. You show respect to others to show them who you are. Respect is telling the people what kind of person are you. So huwag kang gaganti ng pambabastos. Huwag kang gagamit ng salitang hindi tama. Huwag kang sasakit ng damdamin. Dahil pag ginawa mo yan, nire-reflect niyan ang pagkatao mo. Respect is expressing what kind of training you have. So pwede palang magsama ang dalawang individual na may ibang pagtingin, may ibang paniniwala mga kapatid, kasi meron silang respeto sa isa't isa. Hindi lahat marahil ng sasabihin ng pastor nyo, sasang-ayunan nyo. Naniniwala po ako diyan. I remember, ang hirap mong maging pastor, mga kapatid. Kung babasahin nyo ang Bible,
kami hong mga pastor, sabi ko nga sa church, ako nagtuturo ng Bible logic. Pero wag niyo kong hahanapan ng logic sa pulpito ko. Bakit, pastor? Sa pulpito, wala hong logic. Kung ano sabihin ng Diyos, siya yung tama. Hindi ko kailangang unawain. Kasi mahirap unawain. Halimbawa, tingnan niyo po, kung ang pastor niyo ay si Gideon, okay? Si Gideon, lalaban sila ng gera. Lalaban sila ng gera, sabi ng Diyos, ang dami niyo. O, sinong takot, umalis. O, nabawasan sila ngayon, ang dami ng kalaban. Sabi ng Diyos, marami pa rin yan. O, painumin mo sila doon sa sa tubig, sa ilog. O lahat ng umudgod yung nguso, pauwiin mo. Lahat ng gumamit ng kamay bago uminom, iiwan mo. Ay nabawasan pa rin sila. Illogical po yun sa isang taong lumalaban sa gera. Mas kailangan mo mas maraming tao, mas maraming sundalo. At etong mabigat, pinaghanda sila ng Diyos ng sulo at pinaghanda sila ng Diyos ng pitsil. Hindi mo maunawaan yon. Ang hirap hong tanggapin yon. Bakit ho, pastor? Binawasan mo na ang bilang namin, tinanggal mo yung mga duwag, tinanggal mo yung mga unethical people, at eto ngayon, 300 na lang kami, pastor. Pagkatapos, hinahasa ko yung espada ko dahil alam ko kakaunti na kami, pastor. So pinatatalim ko na para sa ganun bawat pag winasiwas ko to, lahat ng tamaan, patay. Tapos all of the sudden, ang dadalhin namin sulo. Aba, kapatid, kung hindi ka marunong magpasakop sa pastor, kung wala kang respeto sa pastor, magre-rebelde ka. Kasi pastor, hindi ko po yan maunawaan. Hindi ho tanggap ng rason ko yan. Hindi ho tanggap ng emosyon ko yan. Pastor, hindi ko maintindihan. So anong reaction mo? Magre-rebelde ka sa pastor mo. Bakit? Hindi kita maintindihan. Kaya nga ang sabi ng Bible, submit. Hindi requirement ang unawain mo. Ang requirement, magpasakop ka. Pastor, bakit ganun? Kasi mga kapatid, walang logic sa pulpit. Huwag mo kong hanapan ng paliwanag. Huwag mo kong hanapan ng luhi ko. Huwag mo kong hanapan, mga kapatid, ng reasons. Ako man hindi ko maunawaan. Ako man hindi ko yan makita. Pero ang nalalaman ko lang, mga kapatid, hindi ko nauunawaan si pastor, hindi ko maabot yung iniisip niya, hindi ko alam ang pinapagawa ng Diyos sa kanya, pero isang bagay ang nalalaman ko, ang utos sa akin ng Diyos